Inga katamo oras, mabiluga Pilipinas, 4 minuto po. Kaya rin ng alas 9 ng Kayabakan. Ako po'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Live tayo sa W, 95.1 FM at sa Facebook. Papi! Happy Wednesday! Kumusta na po kayo? 19 na po ng Pebrero 2025. Samahan nyo kami sa Talakayan. Ulitin mo ulit yung pinapaalala mo sa mga cheque. Baka meron pa nakakalimot, Papi. Minsan nga yung mga imbitasyon may 2024. Oh, correct. Di ba force of habit yan? Ngayon, yung mga may cheque. Palitan na po, 2025 na. Hindi po tinatanggap Papalitan, ng bangko. yung cheque o yung pecha? Yung petsa. Ayusin. Kasi ngayon, di ba, Albert, nag-i-issue ka ng mga cheque. Naka-box na yun eh. Oo. Di ba, Papi? Mga numbers na yan. Pakilala ka muna. Pakilala muna ako, Albert Lacanlale. Kailan pa? Pilido ng nanay mo? Nung isilang pa ako sa mundong ito. Kantahin mo. Laking tuwa. Nina, ng lola mo. Okay. Papi, magkano? Papalitan ko na ang piso. Hindi, huwag mo palitan. Bigyan mo. Bigyan mo. Palitan ng piso sa dolyar. Lumakas, 57.92. Yan, 0.38. Pound, 73.13. Hong Kong dollar, 7.44. Canadian dollar is 40.84. Singapore dollar, 43.20. 36.79 ang Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza. Bahrain dinar, 153.73. 15.44 ang pera ng Saudi. United Arab Emirates drum, 15.77. 60.73 ang euro ni Senyor Raul Lico Paquino. Korean won, 0.0402. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga correct numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595. Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga kay Konsehal Nat Gopez ng Santa Rita. Ayan, nag-usap kami kahapon mayroon pala siyang malaking event na pupuntahan sa Boracay. Ano meron? Oo, yung isang supplier nila ng aircon brand. Ayan, mayroong convention. Galing mo, Boracay o Poracay? Boracay. Sana all. Kung konsehal, napakadali para kay Nat Gopez. Ganda record eh. Bati na yung mga nag-Facebook, Papi. Elmer Villanueva, Benji Dungka Kunanan, Gold Araw, Almatayag Panlaki, Dario Kunanan, si Marines Kunanan Hazel, si Buboy Mercado ng Batch 84 Carwas, nakabi-birthday lang kahapon. Standby kayo, mga senior citizens. May ID na ba kayo? Mamaya, may makakapanayam tayo mula dito sa National Commission of Senior Citizens. Ikaw ba, Boy Santiago, tanggap mo na senior ka na. Alin? Hindi ko sinabi ko may Alzheimer ka, alam naman namin yon. Lalo na pagdating sa pera. Ano yung pinag-uusapan? Tanggap mo na. Ano yung pinag-uusapan Ikaw ang natin? pag-uusapan mamaya. Paano Senior yan. ang discount na ibibigay sa iyo, magkano? Saan ka pumapatak? Ay, PWD o senior citizen? Pag-uusapan mamaya yung kinukurba Nino, mo. ng mga Ayusin mo. Kasi si Albert dalan-dala na sa iyo. Okay. kurba dala rin pera na senior. Nino Mangor ba? Ren Junior. Ha? Wala kang ebidensya. Korbatiba yan. Ayan. Sabi lang nila yun. Malaan na mamaya. In kakatamong ama nung Kapampangan ganiting kaurasan, Ernesto Escaler. Mibay sa Manila, kita nga 19 Pebrero, 1916. Jose Sioco Escaler at Aurea Hizon Ocampo, negosyante iti. At ilretang manibat ka rin pamilyang Mayakayan. Boy Santiago, balo membro siya ba ng Mayakayan? Hindi nga tinan. Okay. O ika, Hindi nga alanan. Ika yung chairman. At iti meging pinunune o pamuntok ning Pasudeko. Nuno ko rin yung initang megatown ba tawag doon, Albert? Capital Town. Ayun. May ba siya po, Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, pamanimuna ng Rabi Pangan Tantingko. Pebrero 19, 2009, inirekomenda ni Justice Secretary Raul Gonzales kay President Gloria Macapagal Arroyo
na pagkalooban ng executive clemency ang 10 pang sundalo na sangkot sa pagpatay kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Sinabi ni Gonzales na nakapagsilbi na ng sentensya ang 10 sundalo kaya dapat bigyan ng executive clemency. Mhm. Sa Serbia, ginaganap ang World Testicle Cooking Championship. Ito ay cooking contest kung saan testicle ng toro, bulugan, camel, ostrich at kangaroo ang main ingredient. Testicles ng toro ang the best daw sa lahat. Mayaman kasi ito sa testosterone na nagpapalakas ng libido ng mga kalalakihan. Mambo number 5. Ba't ba alam? Ha? Ba't ba Hindi alam? naman, di ba? Sinasabi nila Kaya nga, ganun. sinubukan mo na. Sa Dapat si Boy Santiago hindi pa nagsasabi nasubukan niyan, yan. huwag ikaw. Hindi Parang- mo kailangan yan. Oh, hindi ko. Ang kailangan mo lang dalawa. Test, mic. Oo. Mic test. Oh. Basa. Ang mga redhead o taong may natural na kulay pulang buhok ay kailangan ng dagdag na 20% ng anesthesia Dahil, kumpara sa normal dosage para tablan lang sila ng pampangimi o yung ang hirap pampamanhid. pala ng mga redhead, no? Mhm. Ang tawag sa Amerika yata dyan, iba pa yung brunette. Brunette is yung black, yung buhok. Ayun. Yun naman, rednet. Yun, Yung rednet. pula. Niloloko mo kami. Sa pagitan ng 1529 at 1532, naging gastador at sugarol si King Henry VIII. Kung ibabase sa mga standard today ang nalustay niyang salapi sa pagsusugal, ito ay abot sa 1 million pounds. Hindi ba, hari naman eh. Mm. Siya nakapangyayari. Ay, Boy Santiago, Konti lang. wala raw bang pagtaas ngayon ng LPG? Wala pa naman. Wala pa. So yung gasolina kahapon, medyo mataas-taas din ng konti ah. Oo, mga 90. Oo, per liter, no? O, bati na, Boy Santiago. May mga sinusulat ka pa dyan. Ay, si Jeffrey Laksa, yung tiga-kapas. Ito, magandang Si umaga. Salemanok yan. Salemanok. Oh. Arman Canlas, magandang umaga. Blessed Wednesday. Ito, si Glenn Dayrit. Yung mga tiga Magalang, Pampanga, o sa bayan ni Mayor Amalu Paras Lacson. Dayrit family ng San Jose, Magalang. At saka yung Kapampangan ko, kapatid ni founder ng Red Wolf and Carmel Dula and admins. Yung kamag-anak ko, si Sai Rivera. As if nakakapili ka ng kamag-anak. Hindi naman, no? Makiramdam lang ano kay office na ng CPDC. Ito ay sa pangunguna ni Roseanne Pacquiao. Roseanne, good morning. Si Lorna Con Irish, si Nald Eden, si Kay, at Casing Gerald Makiramdam la ngeni. Boy Santiago, sa malungkot na bahagi ng ating palatuntunan, ibalita mo na. Oo, itong kaibigan natin ay isa sa mga pundador ng mga maraming organisasyon dito sa Pampanga. The late Renato Abong Tayag. Sabi mo apelyido sa nanay niya para kumpleto. Suarez. Yan. Ay sa makabilang buhay po kahapon ng umaga. Anong pangalan ng misis niya? Curito Ocampo. Oh, Tayag. Sino kilala mo sa anak niya? Sila Jumbo, sila Abe, mga yan. Okay. Nasaan na kanya mga labi? Nandun po sa chapel ng Carmenville. Sa Sa inyong Benicio. Carmenville. Dito sa May Angeles City. Okay. So wala pang balita kung kailan ang kanyang Wala pa libing. po, wala pa. Ang aming taus-pusong pakikiramay, maraming beses ko nakasama yan si Tang Abong as they fondly call him. Ano yan, papi? Active yan sa church. Opus Dei yan. Si Abong Tayag. O, di ba kasama ka sa director ng araw? Oh, kahit gabi. Kahit gabi. Oh, ikaw sa tanghali ka kaya hindi tayo nagkikita. Buti na lang. At syempre, yung mga iba't ibang civil organization na sinalihan ni Tang Abong. Maraming puntaus-pusong pakikiramay. Bati Albert! Itong 34th General Assembly ng Golden Group Gabay Puhunan Brotherhood Multipurpose Cooperative o yung Golden Group, no, magkakaroon po nga ng election of Board of Directors sa February 23, 2025, alas 10 ng umaga, start ng registration. Marami palang paraffle pa, oh. Tapos, yun, maraming... Big time. Si Dr. Jong Galang at saka si Engineer Virgilio Bill Tiki, sila yung mga kandidato for director parehas dyan sa Golden Group General Assembly.
Boy at Vergara, good morning sa iyo. At may panawagan ang Angeles Electric Corporation dito sa may Villa Regina and Metro Clark Home Subdivision, Barangay Pulong Maragul, bahagi po ng Don Bonifacio, dyan sa may Pulong Maragul, and then Don Manuel Extension, Doña Paz Street, Don Bonifacio Subdivision, Pulong Maragul. Bahagi po ng Barrio Road, Barangay Pulong Maragul, mawawala ng power. Thursday, 20 po ng Pebrero, alas 5 ng umaga hanggang alas 10. Meron pong aayusin dyan ng mga linya at mga poste. So, asahan nyo na po na mawawalan kayo ng power. Galing po kay Engineer David Praza, Senior Manager, Line Operations, Maintenance and Construction. Nang Angeles Electric Corporation. time check ka, Albert Lacanlale. Philippine Standard Time, 9:14 in the morning. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, Kabalin, Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Okay, meron tayong bisita mula sa National Commission of Senior Citizens. Meron palang komisyon na ganito, hindi natin alam. Oh. Alam mo kung bakit puro ka kasi konsumisyon, Oo. kaya pagka-komisyon, nakakalimutan mo na. Dapat yan. Sayot sa gusto mo, Albert, sa English, whether you like it or else, tatanda ka. Oo. Kung hindi ka matitigok, no? Sorry. Okay, game. Ang commissioner ng Clustered Region 1 na kinabibilangan ng 3 rehiyon at saka yung Cordillera Administrative Regions. Apat. Ikaw talaga kinukupit mo, kwento Hindi pa lang. nga, 3 regions, Oh. 1, 2, and 3 at saka Tapos? yung CAR, yung Cordillera Administrative Region. Asa yun yung Cordillera? Sige nga. Sa may, yung Baguio, Benguet, kasama dyan. Oh. Oo. Atok. Atok, Benguet. Sinabi ko ba? Gusto mo, wag na atok, andap. Ay, hindi ko alam yung andap. Kita mo, now you know. It's the frost. Yes, pakilala natin, Commissioner Raymar R. Mansilungan. Good morning po. Yeah, good morning po mga Ako po si Perry Pangan. ka-Perry. Hindi Apo, ko si alam. Boy. Madalas ko naririnig si Perry Pangan. Hindi ko lang alam kung siya yung Perry Pangan na kasama namin sa JC's nung araw. Ako po yan. Okay. Marami pa po akong buhok nun. Okay. At saka kayo bata pa nun. Bata pa rin naman po ako ngayon. Hindi, ang at heart siguro. Pero kung wala kayong senior citizens ID, Yes, manghiram kayo kay Boy Santiago. Super tanda naman ito. Yeah. Good to see you po. Yeah, magandang umaga po. Naimbang gabigat. Masanto siya kabuwasan and mayapayabak po karang kapang Baka nanuya po sa sabienta king Benguet. Benguet po Ilocanda naman eh. So, naimbang gabigat. Alapong kangkanay ka rin sa salita. Kankanae. Kaya po balo kayo kankanae kasi adapted ko pong Benguet. Adapted kong igurot kang Benguet. So, kailangan panigaralan kaya pa itang... Kaya mo yan, Boy Manor. Santiago? Na-adapt siya ron dahil matinong tao. Ikaw kaya doon sa Benguet Mines. Ako mag-a-adapt sa kanila. Totoo. O, bigyan mo na ng 20% discount. Bilis. Okay. Albert? Mhm. Okay, unahin natin yung pagkumusta dito Papatin sa... mo muna sa kanya yung kasama niya. Baka Oo akala nga, nila, may statwa yan. Hindi Ay, Boy Santiago, bigyan mo ng pagkakataon. Yan ang papalit sa'yo. Okay, game. Gusto mo, kahapon pa eh. Okay. Yan, bigyan niyo ng microphone stand. Yan, para malaan sa kanila na nagtrabaho siya. Okay, di ba? Pabatiin mo na, Papi. Ano po pangalan ng kasama natin, sir? Yeah. Si Sila, sige, kapangpangan niya naman po. So, Okay, may payabak po. Sige. Ilapit siya po yung microphone. Yan po manginis yan. May bakuna na po yan. May pabak po from NCSC po. Sheila Medina po, PDO2 po. May lakad po kayo para nagmamadali yata kayo sa ipa. PDO2. Ano yung PDO2? Hello. Project Apa. Development Officer to po. Oh, Papi, kaya mo yan? Project Development Officer. Siya ang i-develop ko. Oh.
may 20% discount. Okay. Okay, kumusta na po ang National Commission of Senior Citizens at yung mga programa ninyo at serbisyo para sa ating mga seniors? Okay naman po. Alam nyo, I think 3 days ago, tinatanong ako nung sa PIA, ano daw ba yung gusto kong i-discuss. Sabi ko, kayong bahala. So, hindi ko po alam kung ano yung ano natin. Pero, background, yung pong senior citizen, hindi masyadong napagtuunan ng pansin ng Congress. In fact, yung ating 4 na constitution from the Malolos Constitution ng 98, 35 Commonwealth, yung bagong lipunan ni FM na 73, and even the current Revolutionary Constitution, wala pong mention ng senior citizen. Sorry. Hindi kagaya ng other constitution sa ibang Asian countries, Korea, Japan, meron silang specific provision para sa senior citizen. So yung pong ating Kongreso, it was only in 1992 that Congress passed yung Republic Act 7432 defining yung senior citizen. Tapos nagbigay ng privilege like yung discount. Bumawi yung Congress, ginawa nilang 60 years old yung senior citizen. In most other countries, Japan, Korea, Malaysia, 65 po yung senior nila. So dahil matagal na napabayaan, nag-ano sila. Pero hindi po kagaya ng IP, yung Indigenous Peoples ng Katutubo. When the law for IPs was promulgated in 1997, yung RA 8371, the Indigenous Peoples' Rights Act, the same law created the National Commission on Indigenous Peoples. Senior citizen po, iba 1992 yung law defining senior citizen, pero 2019 lang nagkaroon ng National Commission of Senior Citizens. Yung pong Republic Act 11350. Ang mandate po nun, yung trabaho ng DSWD for senior citizen, ito transfer sa amin. And there are 2 big activities ng senior citizen, ang DSWD, yung social pension na ginawa ng Republic Act 9994 noong 2010, yung nagbibigay ng pension sa indigent senior citizens, at saka po yung Centenarian Act of 2016, yung nagbibigay ng 100,000 sa mga 100 years old na senior citizen. Yun po yung 2 major project na ito-transfer sa amin ng DSWD. Hindi pa nga po natatransfer sa amin. Last year, nagkaroon ng amendment yung Centenarian Act, yung expanded Centenarian, yung Republic Act 11982 na magbibigay ng 10,000 cash gift dun sa mga milestone age na 80, 85, 90, 95. So yun po, from January 1, ibinigay na sa amin ng DBM, ng Kongreso yung budget. So ngayon po, we're in the process na inaayos namin. In fact, sa February 26, a few days from now, mag-i-initial po kami ng payout doon sa mga nag-celebrate ng 80, 85, 90, 95 in the month of January 2025. Ayun. So nag-start na po kayo, Commissioner Raymar. Yeah. Ngayon po, ang ginawa namin yung validation kasi hindi po ito kagaya ng social pension na pagka na-validate ka, every month meron ka. Ito kailangan one time, i-apply. big time. Every 5 years lang po siya. So, kailangan, kahit na meron kaming listahan galing sa PSA kung ilan yung mga 80-85 na, kailangan naming makuha yung kanilang mga specific application form. 2 po yung kailangan namin, proof of age at saka proof of life. Kailangan meron siyang document na ipoprove na 80 nga siya or 85 nga siya. Nabanggit niyo po yung listahan. Meron ba tayong database para sa mga senior citizens at paano po nagpaparehistro yung mga yan? Okay. Yun po yung problema. When I was appointed commissioner in 2022, nagpunta kami sa PSA. Bagong commissioner kasi bagong buo nun yung aming komisyon. Humihingi kami ng data ng lahat ng senior citizen para magkaroon kami ng data para alam namin kung ilan yung ipoprogram namin, ilan yung ihingi namin. Unfortunately, hindi kami pwedeng bigyan ng PSA because of the Data Privacy Act. Ang sabi ng PSA, kailangan daw kaming humingi ng authority sa mga senior citizens. That means, pupuntahan namin yung more than 10 million na senior citizen para magpapirma kami ng authorization. So what we did, gumawa kami ng sariling data collection. Naglabas kami noon ng senior citizen data form, intended na i-distribute sa lahat ng senior, ibabalik sa amin. Tapos, bago din noon yung DICT. So we had an arrangement with the ICT, binigyan kami ng parang sistema or application kung paano mag-online registration yung senior citizens. And from 2022 up to present, meron kaming mga 7 million
na registered doon sa aming online data Meron registration. pa yung mga barangay officials natin ng mga database na listahan ng mga senior sa kanilang mga barangay. Actually po yes and no. Kasi ganito po yan. Nung una, ang ginawa po nung Republic Act 7432, yung Senior Citizens Act, gumawa siya ng OSCA. Hindi siya gumawa ng National Commission of Senior Citizens. Ang ginawa niya is Office of the Senior Citizens Affairs. Dilocalize. Yes. Yun po yung yun yung ng Kongreso noon eh. Hindi siya pa masyadong, even the NCIP wala pa noon eh. So yung pong OSCA is under the Office of the Mayor. So yun yung mag-handle ng lahat ng senior citizens doon sa locality. Kasi nagbigay ng discount yung 7432, yung discount sa senior citizens. So kailangan merong office locally na magde-determine kung senior citizen ka nga para entitled ka sa discount. Ang problema po doon sa 7432, yung OSCA is under the Office of the Mayor, pero konsehal, nakalagay no, there shall be an Office of OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs under the Office of the Mayor headed by a municipal or city councilor. Kaya may conflict yung 7432. Noon pong 12 years after, in 2004, inamend yun by RA 9257, pinalitan yung pag-appoint ng OSCA. From 2004, pursuant to 9257, yung OSCA i-appoint na ni Mayor. Pero ang magno-nominate, yun pa ring municipal or city council. Pero noong pong 2010, yung Republic Act 9994, binago na naman. Ang sabi doon, i-appoint ni Mayor, pero ang magno-nominate, yung Federation ng mga senior citizen organizations in a municipality. So yun po pumapasok yung sinasabi nyo kung meron bang local na organization or officials. So because of RA 9994 na kailangan yung asosasyon ng mga senior citizens sa isang lungsod ang magno-nominate kay Mayor. So naging active sila. Kasi pagka ikaw yung nag-nominate, yung ino-nominate mo, syempre kailangan gawa kang programa para ka rin senior, di ba? So yun po yung lang. Pero dapat po magkaroon muna ng eleksyon. Hindi na kailangan lang nominasyon ng mga Hindi ng po, official. yung association, it's a private organization, meron silang election. Yung pag-elect nila is depende doon sa kanilang bylaws and constitution na submitted sa SEC. Diba? Kasi ang problema po kasi diyan, yung term ng office ng OSCA is 3 years. Pero pag nagpa-register ka sa SEC, lalo na yung dikahon, palaging 1 year. So meron po silang association, silang mag-o-elect ng officers nila. Pag nakapag-elect sila, yung officers nila ang magno-nominate ng OSCA kay Mayor. Kuya Raymar, matanong ko lang po. Meron na po bang batas na nagbibigay ng proteksyon o dagdag na pakinabang para sa mga senior citizens? Yung pakinabang po kasi is broad, di ba? The mere fact na meron tayong discount, dagdag na pakinabang. Yung pong 20% discount was provided by RA 7432 in 1992. Noong 2010, yung Republic Act 9994, yung Expanded Senior Citizens Act, dinagdagan yon kasi tinanggalan ng VAT. Opo. Kaya for 9994, kung kakain kayo sa fast food na 100 pesos, tatanggalin muna yung VAT na 12. Yung 88 pesos na neto, yun ang bibigyan ng 20% discount. Okay. Tapos, yung pong 7432, merong provision yun yung government assistance to senior citizen. Doon sa latest na amendment ng 7432, yung RA 11916 nung 2022, yung mga establishment, halimbawa, itong Laos Group of Company, kunyari mag-hire kayo ng senior citizen for 6 months, merong tax incentive yung pag-hire mo. So yung mga maliliit na bagay na ganun po ang meron. Pero yung sinasabi ninyo, yung anti-elderly abuse, nasa Kongreso pa po, hindi pa po nagiging batas. Kasi kaya kung naitanong yan, lalo na ngayon, mas interesado si Juan de la Cruz na pakinggan at malaman yung kanyang pakinabang. Of course. Kasi daw, mayroong mga ospital na nagkakaproblema, lalo na kung ang pasyente ay senior citizen.
Ano pong komento nyo roon? Okay. Yung pong Kongreso adopted the Universal Healthcare Law. So, because of that, lahat ng senior ngayon, kahit wala kang trabaho, automatic member ka na ng PhilHealth. Right. That's one. Tapos meron din pong yung DOH na kailangan lahat ng tertiary hospital magkaroon ng geriatric ward or geriatric medical center. Okay. Ang problema po natin dyan, yung Philippine Medical Association, kulang ang geriatricians nila. So kahit na gumawa ng programa yung gobyerno na magkaroon ng geriatric hospitals, wala namang. So kailangan siguro magbigay ng incentive din ang gobyerno sa mga kukuha ng specialization sa geriatric medicine. Kasi po lagi kong binabanggit sa ating palatuntunan, ang mga tao po ngayon ay hindi naman po halos namamatay sa sakit, sa gastos po. At hindi naman sila mariwasa. So ang problema, apektado yung pamilya. Nababaon sa utang, pagkatapos hindi na nabibigyan ng proper nutrition, gawa nga po ng kakulangan ng pera. Okay. Yun pong yung dialysis, Opo. yung sa CKD. Dati 2000 pag mahirap ka, kailangan mo pong mag-dole out. Ngayon po medyo libre na siya lahat, Ay, including salamat naman. Tapos yung frequency niya dati na twice a week, ngayon kahit na 3 times a week ka mag-dialysis, covered na po siya. Pero siyempre, ayaw natin ng may nagdadialysis. Hanggat Yes, maaari, oo. ano po? Babalikan namin kayo, Ginoong Raymar Mansilungan. Albert, matanong muna kita. Ano ibig sabihin ng mansilungan sa Ingles? Waiting shed. Isi. Na. Si Pambastap yun eh. Man, Shelter. may man silungan. O, di- Shelter. Ikaw naman. Kanlungan. Oo. Pangalawang tanong. Boy Santiago. Ano pangalan ng katabi mo? Andiyan ka na naman. Ano? Tanungin mo. Pangalan ng nanay ko to. May 20% discount na po yan. Pati yung makakalimutin. Nakatawa tuloy yung kasama nila. Ano pangalan niya, papi? Mag-time check ka na lang. Ang pangalan nga niya, ang pangalan Oo. na magta-time check ay, what is your Si- name again? Sheila po. Sheila, lumapit ka sa mikropono. Nabakunahan na yan. Sheila Tumingin ka sa langit, Sheila. Anong makikita mong oras? 9:31 po. Angeleños. Emergency response right at your fingertips. Posible na yan gamit ang Angeleño Alerto 24/7 mobile app. Paano nga ba gagamitin? Una, i-download ang CBIS app sa Google Play Store o Apple App Store. Pangalawa, buksan ang app at mag-register. Huwag kang mag-alala dahil protektado ng Data Privacy Law ang anumang impormasyon na ilalagay mo. Sa isang pindot lang, agad na ipapadala ang iyong lokasyon sa mga emergency responders. Tulad ng pulis, bombero at rescue team, mas mabilis na aksyon, garantisadong ligtas ang bawat Angeleño. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday sa nag-iisang nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Si Hint Jelex Ocampo ng Triumph, Pampanga. Happy birthday. Ano pangalan niya? Mahirap parang German, Sige, no? dahan-dahan. Hint Jelex Okay. Ocampo. Sana'y mabuhay ka hanggang gusto mo. Teresa Mendoza Lacanlale, happy birthday! Galing kay Leandro Lacanlale. Matino yun. Maganda at Teresa, buting may bahay niya. Ni Leandro. Oo, birthday ngayon. Sana maraming birthday at may birthday pa. Eto, Sino? si Architect Ding Lampa ng Bacolor. Birthday din ngayon. Happy birthday. Raymar, kailan ang birthday mo? A few days ago, February 11. Happy birthday. Oo. Thank you. Sana'y nabusog mo yung mga nasa opisina mo. Oo, Sa kasi sinabay ko dinami-dami sa ng blessing sakop namin. mo, Raymar, saan ka nag-opisina? Meron akong sariling office sa Malate as commissioner. Ating kaming office kaya ni San Fernando Primus Medicus. Okay. We have an office in San Fernando, La Union. Galing ako doon kahapon. We have an office in DBP Baguio City at saka sa Tugigaraw, Cagayan. Okay. Meron tayong pinag-uusapan kanina bago tayo nag-time check at nagpatalastas. Kayo ay nasa ilalim ng Republika ng Pilipinas. However, yung ibang may kinalaman sa senior citizen are privately organized. Paano nyo napapag-reconcile yung mga ahensyang ganyan?
Do you have the proper and official coordination with one another? Technically, wala kaming power over o wala kaming jurisdiction sa private organizations except yung provision ng law, yung 9994 ang sabi, yung General Assembly ng Senior Citizen Organizations ang magno-nominate ng OSCA. So, kailangan magpa-accredit sila sa amin kung gusto nilang mag-nominate ng OSCA. Yun lang po. No, pero wala rin kayong hindi sila pwedeng pakialaman, manduan kung ano man. Alam niyo po, ganito po yan eh. Let's take yung case ng civic organizations. Rotary, Kiwanis, Lions, JCs for that matter. Private organization po yan. Di ba? So hindi mo siya pwedeng pakialaman. Pero kung gagawa sila ng activity, kunyari gagawa sila ng activity, magpa-fundraising sila, kailangan silang humingi ng permit sa BIR at saka dun sa city where they will conduct the fundraising. So yun din po yan. Pagkagagawa sila ng activities for senior citizen, kailangan silang humingi ng accreditation or ng clearance sa amin. Which dati ginagawa ng DSWD. Yun lang po because hindi naman namin pwedeng utusan sila gawin ito ganito because wala naman kaming binibigay ng privilege sa kanila. Regions 1, 2, 3, and 2, 3 Cordillera. plus CAR. Do you have details kung ilan na ang numero ng mga senior citizen? Meron po kaming galing sa PSA tapos 2 months ago, in November actually, humingi kami ng data from the OSCA. Okay. Lahat ng LGU ni-require namin because nga we will be implementing RA 11982. So meron po kami ngayon based on the submissions ng mga LGU. Yun. Importante po yun eh. Para malaan natin. Kasi sa inyo at sa gusto, meron facing in, facing out ito. Ano ibig ko sabihin? Siyempre, merong natitigok dyan. Merong aakyat na ng senior citizen. Kasi wala naman kayong control doon sa mga senior citizens card na ini-issue ng mga local government units. So, ang aking ibig sabihin dito paano nyo na-monitor ang activities ng mga senior citizens sa nasasakupan ninyong rehiyon? Ginoong Raymar. Okay, pagdating po dun sa programa ng national government like DSWD, yung social pension, meron kami nun. Pagdating dun sa, kumukuha kami ngayon ng record, yung record na kinukuha namin is specific. Dati kasi ang kinukuha ng DSWD, name, address, birth date. Kami po kinukuha namin yung health profile at saka skill set. Meron pong provision yung RA 9994, yung social pension. Pagka ikaw ay indigent, tatanggap ka ng dati 500, ngayon 1,000 a month. Pero merong definition doon yung indigent. Ang sabi doon, an indigent is one who is frail, sickly, or with disability, does not receive pension, does not receive regular support. So pagka mag-a-apply ka ng social pension sa DSWD, merong question dyan, are you sickly? So check lang niya, yes. Kasi pag sinabi niya no, hindi na siya qualified sa social pension. Pero kami po, in-expand namin siya. Kailangan mong i-identify kung ano yung mga sakit mo. And then, i-verify natin yan. So, for example, sa San Fernando, nakakuha kami ng record na out of so much number of senior citizens, meron ditong ganito karami na diabetic. So, meron kami kaagad ngayon record. Pagka yung San Fernando manghihingi ng gamot sa DOH for metformin, for example, for diabetics, meron na siyang number. So, hindi siya manghihingi sa DOH ng ganitong number kasi ipamimigay ko. Meron kaming record ngayon, ganito karami yung aming diabetic, so kailangan namin ng ganitong number. So, yun po yung una. Pangalawa po is yung skill set. Gusto naming malaman kung ano yung mga dating trabaho ng mga senior citizen bago sila nag-retire. It's quite unique, pero meron po kasi tayong kaso niyan. Nung magkaroon tayo ng pandemic, maraming issues, di ba? Ang isa sa issue ng pandemic is yung education. Dahil sa pandemic, nagkaroon ng virtual, anong tawag doon? Yung modular pag-aaral ng mga bata. Because of that, maraming nag-graduate ng kinder, grade 1, grade 2, hindi nakita yung teacher, hindi nakita yung classmate. Ha? So, unique yon. So, nung matapos yung in fact, merong dahil nga doon sa pandemic, maraming lanay at saka lola naging first honor.
Di ba? Oo. Dati Oo, yung ano. bata lang yung first honor pero nung magka-pandemic, nanay at saka lola yung first honor. So nung matapos yung pandemic, kailangan daw ng DepEd ng 30,000 teachers para makabalik doon sa regular face-to-face kasi matagal na walang face-to-face. Kung titingnan mo po yung bureaucracy natin, baka 3-4 na taon na hindi pa na-hire yung 30,000 teachers na yun. Tapos may mga magre-retire pa. Pero kung meron po tayong data, alam natin sa San Fernando, for example, ilan yung retired teachers. Baka pwede muna silang mag-volunteer o kaya mag-temporary teachers until such time na makapag-hire tayo. So yun po yung mga maliliit na bagay why isinama namin yung skill set dun sa data na kinukuha namin. There are places like Siargao, Batanes, nagkumukuha sila ng mga speaker on training sa yung resiliency pag kami calamity, di ba? So magpapadala ang NDRRMC ng tao doon, iho-hotel, bibigyan ng honorarium, yung pala doon sa kanila mismo. Meron Sa pala. Batanes mismo meron pala. So yun po yung Oo. yung Meron isang dito, reason why meron we did pong that. tanong dito si Jeffrey. Sana po maibaba yung edad na 100 years old para makakuha yung Binaba senior. na nga po 80, 85, 90, 95 meron na po. Ito, kasi namatay daw yung lola niya, 96 years old. Magna 97 nitong February 22. Pero hindi pa po hindi umabot Yes. ng Sabado. So sa mga kamag-anakan po ni late Virginia Gundayaw Laksa, nakahimlay po yung kanyang mga labi dito sa may Manlapig, Kapas, Tarlac. Ang libing po ay February 23, alas 8 ng umaga, sabi ni Jeffrey. Yeah, alam niyo po, ano yan agency lang po tayo Duralex, Sedlex, kung ano po yung nakalagay sa law, yun lang po yung pwede nating implement. Oo nga no? Pero wala kayong masyadong power para makontrol. Ganun po talaga yung ating sistema Merong legislative, merong executive, merong judiciary, kami po nasa executive. Kung ano yung ipinasang batas, kami lang po Yun yung lang mag-implement. ipapatupad nyo. Yes. Pero sana kinreate, nilagyan naman ng konting power. Sabihin, nilawakan na yung inyong, kasi nandiyan Actually, meron pong special provision yung batas na gumawa sa National Commission of Senior Citizens. So Section 7 ang sabi doon, the NCSC shall ensure the implementation of laws. Nung una, wala po yan Nung una na ang DSWD ang humaharap para sa senior citizen, pagka ikaw, hindi ka binigyan ng discount, for example, dito sa San Fernando, wala kang agency na pupuntahan. Di ba? Pag pumunta ka sa OSCA, baka sabihin ni Mayor, teka muna, supporter ko yan, mag-i-election paano ko nga anuhin yan, di ba? Pero meron po ngayong NCSC. So yun po yung isang advantage nung merong komisyon at saka merong special provision yung law that created us na pwede namin i-implement yung law. So pwede po ang NCSC ang mag-initiate ng filing ng complaint in the local courts or in any quasi-judicial body pagka merong benefits ang senior citizen na hindi ipinatupad in a locality. or kung merong ginawang hindi maganda yung organisasyon, pwede kayong pumasok. Yeah, kung within the ambit of our power. Kasi kung yung hindi nila ginawang maganda is within sa kanila, then nasa SEC po yung jurisdiction doon. Pero kung merong epekto sa third party na pwede kaming pumasok, kunyari merong na abuso na senior citizen, then tsaka pa lang kami pwede So, magkaroon. limitado talaga ang powers. But no? this one, pagkaganyan sa regular courts kasi hindi sila Yes. government yan. Yes. No? Oo, yun. Okay. And yun ang bang national ID na katulong sa inyo, sa mga senior citizen? Yes. Yung pong aming implementation ng centenarian at saka yung octogenarian, nonagenarian, dalawa yung kailangan natin proof of age at saka proof of life. Proof of age na nag-80 ka nga, tapos proof of life na buhay ka nung nag-celebrate ka ng 80. Ang tinatanggap naming primary na document is PSA birth certificate or PhilSys ID, yung national ID. Kasi in-issue ng PSA yun So pag meron kang PSA ID, hindi mo na kailangan ng PhilSys ID, hindi mo na kailangan ng birth certificate kasi determined na doon. Ngayon, kung wala ka noon, kailangan mo ng dalawa ng secondary proof of age. Okay, bukod sa pagiging isang baga ID na tatanggapin na dun sa inyo sa processing ng mga claims or whatever na mga benepisyo,
nakatulong din ba yun para ma-identify yung mga areas kung sino yung mga senior citizens dito? Alam niyo po, localization ako, nung kumuha ako ng PhilSys ID, ang residente ko, Camarines Norte. Yun ang sinasabi. So ngayon, Oo. nandito na ako sa So ang proof lang niya is yung identity ko, yung bio. Like, kailan ako pinanganak, saan ako pinanganak. Pero, again, blurred yung Yes, kaya po, yung geographical kailangan, location. yes, No? kaya kailangan pa din natin talaga yung cooperation ng LGU. Because merong mga pinanganak sa Mindanao, dito na nakatira sa San Fernando. So yung jurisdiction nandito na sa San Fernando. Meron pong konting konting issue 'yon kasi ang sabi nung Republic Act 7432, yung OSCA ID is non-expirable and acceptable nationwide. Okay. So kung binigyan ka ng OSCA ID sa Tawi-Tawi, tapos lumipat ka dito, kung hindi ka interesadong magpalipat ng iyong registration, okay lang kasi magagamit mo noon yung OSCA ID mo na doon. Pero kung merong benefits yung San Fernando para sa mga residents niya, at saka ka palang magiging interesado na pa-transfer siya. Okay, bukod doon sa mga locally, na mga acknowledged na mga ordinances na nagbibigay ng mga benepisyo sa ating mga senior citizens, meron bang national na mga benefits naman? Like for example, ito kasi ito sa mga senior citizen ngayon, yung cash grant or parang may ayuda monthly, ganon. Yun po yung social pension. Yun yung sinasabi ko. Sa national yun. National po yan. Yung 500 pesos a month started in 2010, pero nung 2022, inamend siya by RA 11916, ginawang 1,000 a month. Kaya lang, yun po yung tumatanggap ay yung indigent. And the problem is, hindi lahat yes, senior. Yun. that's Doon about nakakagulo mga 35%. Ang problema po nun, define ng law yung indigent. Yun nga sabi doon, frail, may nakakatawan, sickly or with disability, kamayayta. So kailangan mahina yung katawan mo tapos sickly ka. Pag sickly ka lang pero naglalakad ka, hindi ka magko-qualify, di ba? Tapos receiving no pension. Tapos sabi doon, does not receive regular support for maintenance, for sustenance from friends or relatives. So walang kapangpangan na qualified. Kaya mo naman paborin ng siping mong bali, alayang apangan. Di ba? So qualified kaya tangkay. But that's what's provided at paano in the law. siya magko-qualify na automatic kung nandun nga siya sa bahay, mahina ang katawan. Yes. Hindi makapunta para magparehistro. At saka, Yun po yung problema because dinefine nung 9994 yung definition ng indigent. Sana kung ang ginawa doon, the NEDA or the DSW may from time to time change the definition. Problema po nandun sa so we cannot change kasi that. po ngayon, sa mga LG o sa mga bayan-bayan, barangay, nagdi-determine yung organisasyon sino yung pwedeng bigyan. Hindi po totoo yan. Actually, the law is isasubmit nila. Ganito po yan. Okay. When it became a law promulgated in 2010, so hindi alam ng DSWD kung sino yung indigent. So the DSWD went to the DILG. So yung DILG, inutusan yung mga barangay captain. Ito yung definition ng indigent. Isubmit ninyo sa DSWD, ibabalidate nila kung totoo o hindi na indigent yun. So, in Kapitan, Bianoreng Lagyudareng constituents So, ay subject validated. for validation. Yes, meron po siyang at saka subjective siya. Yeah? Poto, in Kapitan, kasi binoto itang binoto kayo, hanggang indigent yan, yabi. Issue po ngayon yan, Yes. pero tutuloy natin yan. Commercial muna tayo. Philippine Standard Time, it's 9:47 in the morning. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5-cheese and Grumpy Joe's special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there!
Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Nacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At kasama pa rin natin Ang Commissioner ng Clustered Region 1, which is composed of Regions 1, 2, 3, and CAR, National Commission of Senior Citizens, si Commissioner Raymar R. Mansilungan. Ay, bago yung susunod na tanong, happy birthday muna, Ethel Jane Ocampo Monteroso. Si Ethel Jane Ocampo Kulala, birthday din. Nelda David, si Jimmy Pingol, happy birthday. Kasama si Justin Feliciano. Happy birthday. Sana marami pang birthday. At yung kaibigan natin sa DFA, sa Department of Foreign Affairs, si Tere Belardo, happy birthday. Yun, okay. Tuloy natin kwentuhan with Commissioner Raymar Mansilungan. Mukhang kulang yung isang Oo. oras kay Raymar. Oh. Yun, kayo ba tumatanggap din ng mga Pension. complaints sa opisina ninyo? Meron. Opo, paano po makipag-ugnayan ang mga senior sa inyo? Pinakasimple po is www.ncsc.gov.ph. Nandun na po lahat. Pwedeng mag-file ng complaint, pwedeng mag-inquire, pwede kayong mag-download ng application para sa milestone, sa centenarian. Opo. Website po 'yun. Wala ho ba kayong office number na pwedeng matawagan kasi Sige po, meron silang office. kasi Mga senior citizen, kalilipat lang po namin, nag-blessing kami nung 11. In fact, wala pa nga yung aming wala pa kaming phone number, wala pa kaming but in the next few days, pagka po na yan, we will notify PIA. Sa PIA na. Ipa-plus po natin. Okay. Okay, at bilang panghuli po, meron ho ba kayong naisip parating pang mensahe sa ating mga senior citizens or doon sa ating mga LGU and the other offices concerned tungkol sa kalagayan ng ating mga senior citizens? Okay, yung pagdating po doon sa Centenarian Act na expanded ngayon, meron na kaming joint memorandum circular with the DILG, so makakarating na yan sa LGU, at least manonotify na sila. Yung pong NCSC is not only for social for welfare. Hindi po kagaya ng DSWD, kasi pagka wala kang pera, may sakit ka, DSWD. Sa atin po, meron kaming development aspect. So meron kaming mga program kung paano mapapahaba yung buhay ng senior, kung paano magkakaroon ng mga livelihood activities. Kasi meron nga po kaming mandate doon sa Section 7 ng RA 11350 na we will ensure the implementation of laws. So meron pong mga batas for senior citizens, like for example, yung support ng DOLE, support ng TESDA. So yun po yung ginagawa namin ngayon. Ang ano ko lang po, ang request ko, bawasan natin yung politics, di ba? Huwag na tayong magringan, puro happy lang, di ba? Sabi nga ng palagi ko po sinasabi, the ultimate purpose in life is to be happy. So I would like to encourage everyone, in behalf of the senior citizens, invest in their happiness. Oh, At yun. saka yung kay Juan, yung kay Pedro. Oo, tsaka yung mga walang pasubali, senior citizen yan. Kasi yun namang ibibigay natin benepisyo sa kanila. Pinaghirapan na nila ng mahabang panahon yan. Ipinagserbisyo sa atin ng Kaya lang mahabang pala panahon yan. nagkamali, yung pangalan Juan Pedro. Kaya sa kanya na lahat, no? Okay, at kay Commissioner Mansilungan na natin ipabasa yung ating Food for the Soul at saka yung ating Amanong Kapampangan. Una muna tayo sa Food for the Soul. Yes. Apo. Kaya tabalo ini magmulasing. Yung dasal Mga dita mo pa mo Okay, po. Food for Ama the Soul. naming mapagmahal, baguhin po ninyo ang aming bayan. Simulan po ninyo ito sa amin. Amen. Amen. Ito pong Amanong Kapampangan ganyan. Magmulasing. Kabalo ito? Yan po ang kanyang meaning. To frown due to anger. Wala mo man. Kaya na yan. Sa akin, dapat iwasan ming magmulasing, di ba? Oo, magmulasing ka. Okay, maraming salamat po. Commissioner salamat po. Raymar R. Mansilungan ng National Commission of Senior Citizens. Maraming salamat sa PIA, Philippine Information Agency sa Region 3. At sa pangalan po ni Tito Perry Pangan, ako po si Boy Santiago at si Engineer Eldrian Pamintuan. Thank you. God bless. Hoy, wala pa! Ba? Oh, di pa ako nagpapaalam. Ay, magbabay lang. Mhm.
You always save the best for last. Raymar, good to see you. Okay. Once a JC, always a JC. Okay, and I have a gift for you. What's your name? Juan Ivan po. Sabi sa inyo, Oh, one kamag-anak ni Grace po, papi. Juan Ano ka ba? Ivan. Juan? Ivan Ivan po. 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 Mm. Ano, P.O. ba ang apelido mo? Hindi po Bondoc po. Sus Mario! Nakita mo. Ang Now, mag-anak. I have all the reasons why I took this guy. How young are you, Ivan? 10 po. 10 po. Ang galang Oo. yan. Why are you here today? Kasi po, may field trip po kami. Kasi po, we are the young journalists po from SPJ po. What's SPJ? Special Program in Journalism po. Ang galing. Okay, so you greet mo yung mga nanonood sa nakikita mo yung bilog na yun. Camera yan, sabi mo, hi. Hi po. Bakit ang mata mo ang lalaki? Nakabukas ba yan? Nakakakita. What grade are you in? Yung nakikita ko Grade ba? four. Nakikita. Okay, nakikita mo yung matandang yan? Anong Nakikita pangalan mo niya? yung nakikita ko? Hindi. Oo, kasi malit ang kita mo eh. Bakit ikaw ba? Papi, ikaw ba malaki kita? Malaki kita eh. Siya maliit. Good luck, Ivan. I hope you grow up a good young man and you replace Perry Pangan, okay? So help you God. Sabihin mo, maraming salamat po Maraming salamat po sa mga nakikinig sa mga nakikinig at mga nanonood. at sa mga nanonood. At sorry po, At sorry po. kaapelyido ko si Albert B. Bondok At nakabilido ko po sa Albert B. Bondoc. Lacanlale. Nakalala. Oh, sige na. Alright! Oo. Maraming salamat. Albert, nagpaalam ka na. Bye. Ito ba anak mo, Albert, o kaapelyido mo or something? Kaapelyido ko. Kaapelyido mo. Hindi mo Rima, masabing thank magkita-kita you. kasi nahihirapan siyang makakita. Albert, akala ko kanina anak nung Pareho tiga- nakikita namin. Eh. Arimar, akala ko anak nung tiga PIA. Magkamatay. Magkamatay. Papi! Bye-bye! Alright, salamat po. Thank you. You are a child